welcome our moderator for this afternoon's talkback, Mr. Lord De Vera. Ma-outlive po rin tayo ni Enrile. Tandaan mo yan. Let us also welcome our distinguished panel of resource persons who will be with us this afternoon for this very interesting conversation. May we call on our panel to join us in front and take their seats. We have with us today historian John Wayne Ramos, who has been with us on our journey in the Bayani Bato roadshows in 15 regional cities nationwide. We are also very honored to have on our panel curator, author, and art critic, Ms. Marian Pastor Roses. May we also invite a good governance champion, a youth advocate, who started with us in Dakila as a graduate of our first batch of Heroes Hub Fellowship Program and now a member of the Board of Trustees of the Activista Center, Ms. Winona Galvez. And we'd also like to call on Sergio Osmeña himself, Mr. Romnick Sarmiento. And of course, let's give a round of applause to the genius behind the Bayaniverse trilogy and the director of Quezon, Gerald Tarog. Pagkakataon na sinasabi ang trabaho ng Vice President ay hintayin mamatay ang Presidente. May mga pagkakataon na totoo yun. May mga pagkakataon naman na hindi babanta, pero babawiin mo. Joke lang daw. Alright, palampakan natin si Gerald Taro. Salamat sa lahat ng pumunta. Salamat sa mga nag-organize. Mabuhay po ang lahing Dakila. Pinakita ba kung may DPWH contractor na napapanahal? Wala pa, no? Pero narinig nyo kanina, tapos nila yung basura yan. Sigurado ako yung definition ng basura noon ay medyo literal pa, no? Hindi pa yung nilalagay sa loob ng mamahaling bag na mas mahal pa yata sa atin. Anyway, unang tanong ay sa direktor. At yung tanong na yun, inais ko pong ibatay sa isang natutukan ko po kay Marian. Siya daw ay nag-curate, ano? And I suppose film is a kind of, also kind of, cinema is a kind of curation din. May tatlo raw siyang batayan. Ang una, kaninong kwento ba itong kinikwento ko? Pangalawa, sino ang sino ang nabubura ko sa kwentong ito? Pangatlo, what gives me the right na ikwento ito? Kung sa mga batayan na yun, Gerald, pwede mo ba kaming bigyan ng konting insight doon sa kung batayan ng tatlong tanong na yun? Well, yung first character, historical figure, si Antonio Luna, hindi ko naman siya choice kasi nag-i-exist na yung script na yun beforehand. Noong mga 90s pa lang nasulat na siya. So I came into the project, tapos nagpaalam na lang ako na i-rewrite yung script para ano. Pero nung ginagawa ko siya, doon na rin ako nag-start na basahin yung A Question of Heroes ni Tony. Tapos doon, malinaw doon kung paano niya dinideconstruct at dinidemystify yung heroes para ibaba siya sa level natin. Parang gano'n. So, doon sa libro, pumili ako. So, obviously, si Aguinaldo nandun. And then, si Gregorio del Pilar. So, yung dalawang yun, si Goyo at si Luna, yun yung ginawa kong first two na basis. And then, si Quezon, wala siya doon sa libro. Pero naisip ko na si Aguinaldo yung tatawid doon sa tatlo eh. So, ang parang mapait na laban na ma-encounter niya is pag nandun na siya sa buhay ni Quezon. So, yun yung pinaka-basis actually. Pero as to, parang what
Right, go ahead. Yung pangatlo, parang what gives me the right, no? Tama ba mga yan? What gives me the right to tell this story? Or, no? Choose. Yeah, which one to erase, yeah. Kasi parang, yung tatlong yun, although I'm sure marami pa rin pwedeng pagpilian, pero yung tatlong yun are very complicated people na statues na sila, na once na ibaba mo yung kwento nila, makikita mo yung flaws. And they would be very interesting to see on screen kasi nire-reflect nila kung ano tayo ngayon. Parang ganun. Pero marami akong naiwan na kwento, of course. Maraming nati-emphasize, pero ang palagi ko sinasabi, lalo kay Alvin sa gumagawa ng study guides, na film is a medium of omission. Dahil pag pumipili ako ng tema at ng kwento, kailangan talaga mag-focus doon. Tapos pag nag-focus ako doon, meron talaga akong naiiwanan na kwento, and that's by design. Yun talaga ang storytelling. Yung hanapin si Inarilla, wala pa si Inarilla noon. Buhay na siya nung panahon ni Liz. Buhay na siya noon. Ma-outlive niya tayong lahat ng dami po. Gerald, nag-usap tayo sa isang interview dati. Doon sa yung trilogy, no? Nag-agree ka na mukhang itong pangatlo, lahat naman ay hindi perfect hero, pero yung flawed hero, flawed characters. At kitang-kita yung pagiging mortal nila. Ito kamo, no? Pwede kong bigyan ng insight kung ang siya yung pinaka-flawed sa lahat. Ang challenge din, mas mahirap ba dahil sa lahat ng ginawan mo, no, sa trilogy na yun, mas marami kang sources, mas maraming iniwan na mga material. Hindi ba mas mahirap yun, mas challenging yung ganun? Yeah, it's super exhausting actually kasi we went through close to 50 books para lang makabuo ng kwento. Pero yeah, kasi siya lang yung nakipaglaban sa atin for independence, pero at the same time nakatali yung kanyang glorification and yung ego niya dun sa laban na yan. So parang ang sarap niya talagang ilagay dito sa screen para naman makita natin lahat. Kasi all we know, Quezon is an institution already. May city, may monument, etc. So parang, I think, magsusurvive naman siya kung ipakita natin yung katauhan niya. Kasi, I think the country deserves that. Mm-hmm. Okay. Hey, Mr. Sarmiento, palakpakan natin si Romy Sarmiento. Ang gawin itong linya ba? Ako si Sherlock, ikaw si Watson. Si Sancho Panza, si Don Quixote. Anong pangalan ng kabayo, yung donkey na, so galing ko si Rosie. Okay, doon sa pelikula, ano ang lagi sinasabi na talagang contrasting characters ng dalawang to, no? Si Quezon, yung the fiery temperamental, itong si Osmeña, cold, calculating to the point of sabi na, napupuha daw din yung mga Amerikano sa kanya, do not find it exciting. Ano ang mga nakita mo sa preparasyon para sa role na ito? About the man. Actually, they provided us with a lot of materials to read. And parang grade school, high school, ito rin kami nagbabasa. So tumigil ako. And then, I checked what very few videos he had, how he spoke, and cross-referencing it to their materials as well. I just surmised na, okay, hindi siya nanalo, and one of the historians pointed this out to me also, hindi siya nanalo during the First Republic because he failed to put himself out there. Parang sinabi niya, hindi, nakita naman ng mga tao yung ginagawa ko, so boboto nila. Nakakahiya daw mga panya. Nakakahiya mga panya. And a person who says that to me, ang basa ko lang sa kanya, okay, this guy really wanted to be the proper statesman. He has self-respect, he has respect for the others, and so that is totally just the way I want to portray him. Yung, I'm not gonna play your game, I'm here, but I'm not gonna play your game, and I'm gonna stand up for my beliefs and my morals and my values, and that's how he wanted to play it out.
Yung sa nationalista nagkaroon ng rift, yung unipersonalista at yung collectivista. At ang ginagamit na metaphor daw, yung unipersonalista si Jesus Cordero. Ayun, gumagalaw yun unilateral. Samantalang si Soto daw sa yung collectivista. May, okay, caucus tayo o ganun. Pero alam natin na skillful manipulator itong si Gerson. No? Saying one thing sa harap ng Akano, while saying another. So talaga the true Janus face sinasabi nila. No? And I think Osmeña understood that. I mean, they were classmates. They've known each other for so long. And siguro yun lang yung sad part about Osmeña, in a sense, na I guess he thought there's no other way to play this. I have to choose the lesser evil, or at least ito, a kind of evil na naiintindihan ko na nababasa ko at one point. So, yeah, he'd always shake his hand. He'd always allow himself to be placed second, kasi alam din naman niya na pag si Manuel nakalaban niya, sisirain din siya nito eh. Diba? Siguro, that's the way I see it. Siguro apat ang Yossi yun ako nagkakagadit meeting siguro. Oh, siya rin siguro dahilan ng TV ni Manuel. Ito na lang, bawi ko sa'yo, hayop ka. Yun ang revenge talaga. Okay, tanungin natin si Winona po, mga kapatid, si Winona Galvez ay isang youth leader. Narinig mo niya kanina o naalala mo niya na parang itong mga abstractions sa pinag-uusapan natin ay medyo hindi magagamit sa statecraft. Okay, ikaw bilang nakasupport ka ng mga kandidato na sabihin natin na maaring or pwedeng ikahon doon sa definisyon ng medyo kumukompromiso ng politiko, ano, ng mga sa tingin mo ba posible na magkaroon ng isang mayor o isang senador na wala talaga at all na kompromiso ginagawa? Yung isa po sa pinakatumatak sa akin na linya sa pelikula, maraming politiko, pero ilan lang yung lingkod bayan. Pero sa pagtingin po natin, yung mga lingkod bayan, kahit gaano kagaling, gaano katapat, hindi po lahat ay perpekto. So tingin ko po, kung maghahanap tayo ng iisang politiko, ng isang lingkod bayan as in 100% malinis, mukhang imposible po yun. Kasi yung sistema natin ngayon, nakadesenyo na kailangan mo talaga ng kompromiso. Pero sa tingin ko po, bilang kabataan, yung hamon naman sa atin ngayon, yung responsibilidad natin, tayo yung magbabantay sa mga lingkod bayan na to. Na sige, okay lang magkompromiso, pero hanggang saan yun? Sa akin po may clear na non-negotiables pag sinabi natin kompromiso. Pwede naman magtulungan sa magkaiba po yung paniniwala sa politika, pero kailangan hindi tayo tatapak sa karapatan ng iba, hindi tayo manluloko ng tao, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo papatay. So tingin ko po sa politika, para po mahangad natin yung pagbabago, may kompromiso talaga. Pero kailangan po may klaro na mga linya. Mga linya ngayon ay hindi adjustable para sa'yo. So, in short, unity pa rin. Okay, thank you for that wonderful answer. Lilipat tayo dito. Mapalad po tayo tuwing kasama po natin si Marian Pastor Roses dahil ang maiksing pag-uusap, kahit simpleng maiksing conversation sa kanya ay parang nasa maliit at chapel ka of wisdom palagi. So ngayon nasa katedral tayo, nakaroon na. Kasi nung nagsabi na ang art curation will not land you a page on Vogue. Diba? Okay, si Marian Pastor Roses, anong pananaw mo sa pelikula? Anong pananaw ko sa pelikula? Hindi maaalis na iisipin natin ang nangyayari sa kasalukuyan. Di ba? Nagkataon ba ito o na nagsabay? O nauna naman yung pelikula. Nagkataon, di ba? So, maganda yung coincidence ng mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
At mapapaisip ka talaga na dito siguro nag-ugat. Dito siguro. At hindi naman tayo, sa palagay ko, hindi naman tayo magkakamali. May pinag-ugatan yung kultura ng pandarambong. Hindi naman yan nangyari kahapon. Hindi yan nangyari nung ni Marcos, although lumaki nung panahon ni Marcos. Pero nandyan na nung una pang mga araw ng ating republika. Alright. Pero word of caution lang po, ang naman ay nakakutan ka siguro sa karamihan ng mga tao dito. Word of caution sa lola, galing sa lola ninyo, no? Hindi din kay Quezon nag-ugat sa tingin ko. At siguro isipin din natin na Malolos Congress pa lang, 1898, ay wala na doon si Mabini eh, na etsapuera na. So naagaw na ng puwersang elitista, sabihin na natin, ang una pa lang Constitutional Convention. At yung pagtatatag natin ng ating bayan, si Aguinaldo hindi siya masasabing kauri nila yung mga nagpunta sa Paris, yung mga nagpunta sa... However, may pinag-aralan siya and all of that stuff. No? Pero ang gusto ko lamang, as a word of caution, yung ang tamang salita ngayon ay appropriate. Yung pagkaka-appropriate ng Philippine Revolution against Spain by elite forces was, to me, the original point of decline. Compromise na yung ating republika doon pa lang. So, nagkaroon ng puwang para may isang Quezon na larger than life na pumasok doon sa puwang na yon. Bagay na bagay siya dahil lahat ng puwersa ng ating binuong republika, binigyan siya ng entablado eh. Bagay siya doon sa entablado. At alam niya bagay siya doon sa entablado. May isa pang bagay. Nagsama-sama sa tingin ko, sa panonood ng pelikula nito, nagsama-sama kay Quezon sa kanyang pagkatao ang ilang uri ng pagka-leader. Nasa kanya yung Kastilang, may pagkamata kobre, di ba? Kasike. Nasa kanya yun eh, di ba? Kaya-kaya niya i-perform dahil natural. Pero the American politician who is in bed with commerce, who is in bed with mining, with logging, with all of that, and knew the American politician was very new at the time and exciting. Kaya din niyang gampanan eh. Pero ang ating pansinin din, yung dato nung unang panahon, nandun pa din sa kanya eh. Yung taong may malakas na hatak na mapapasama ka sa kanya dahil ang lakas ng hatak sa'yo. And this is not celebrity politics. Yung kadatuhan, yung parang kayang tapatayin. Hindi kilala akong gano'n. Di ba parang yes na, sasama na ako sa'yo. So, madaming dumadaloy sa kanyang pagkatao na uri ng leader. Nagkataon sa kanya nagsama-sama yung mga strings na yan. It's amazing to see it on film. Thank you so very much. Amazing, pero nandun lahat eh, di ba? So, nandun pa yung may TV siya. Yeah. Ngayon, the fact na mistiso siya, factor ba yun? Siyempre. Oo, kasi yung isang nang dumaloy sa kanya, yung kasike. So, he looked the part. He dressed the part. And he undressed also, as you know, certain anecdotes about him when he would reveal parts of his body. So, Parts of his body. yes. Hindi ba niyo alam yun? Magmamarites na ako. Tungkol yes. Hindi na yan. Napakarami niya. Marami yan. Kasi lahat sa kanila may marites And angle. that's us. There's no, not here, not in this forum. However, I just want to, not ramble on too much, but I really think that the movie is for today, for this very moment. However, with the cautionary word na hindi si Quezon ang nagsimula, ginampanan niya ng gustong-gusto ito.
Okay. Short follow-up question. May sinabi ka dati na you do not go for easy answers. Yes. You do not go for the pat, kumbaga results, etc. That's correct, yes. Ito ba, nag-succeed ba siya magpakita ng certain amount of ambiguity or meron siyang flattened na Si Karakter. Gerald. yung Ang- Quezon? Si Quezon mismo. Si Quezon mismo. We have to take what the record show us. Ito ay isang pagbasa ng historical record. 50 libro. So ito'y effort ng isang artist. And the effort of one artist should be joined by other artists. In fact, while I was watching it, I was thinking, ang dami mong binuklat at binuksan ng mga pinto na sana sundan ninyo. Halimbawa, yung umikot sa yung meeting na kasama niya yung mga Amerikano na business leaders, that's good for at least 10 PhDs. Diba? Kasi ang pag-usbong ng plantation sa Mindanao, doon nagsimula. Ang pag-usbong ng plantations, even in yung paglakas ng sugar industry sa central part of the Philippines, may ugat yan. Ang pag-resettle ng Mindanao from Cebu and from Ilocos, nagsimula doon kay Quezon, nagsimula doon sa Itunan. So ang daming pinto na binuksan. At sa Homestead Act din, pinalipat Yung Homestead Act, nandiyan din, di ba? So it's rich in that sense, and I'm hoping that one, the historians will follow through. Number two, the artists will produce their own takes on all of this because we will be enriched as a country. Now, yung sinabi mo, ayoko ng pat answers, no? Ang gusto ko sanang ilahad muna kanina is that I don't have any intellectual investments on heroism. I don't believe in the value of the notion of a hero at all. Sana sa akin, maaari natin kung minsan isang tabi natin yung idea ng hero na meron tayong pagbabatayan ng kung sino gusto nating maging. Ang gusto ko sana ay makita kung anong latag ng mga napapag-aralan natin at kung ano ang paglalatag ulit ng ating mga artists. Pag-isipan natin mabuti, tingnan natin kung paano ito nakakonekta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasi ito dito sa American period, and the American period created the 20th century. And mas malaki ito than the story of the Philippines. It's just that nandito tayo ngayon sa gitna ng Blue Ribbon investigation. So baka doon lang tayo mapasok. Sana hindi doon lang tayo ma-burnout. The idea of baka once in a while, isang tabi natin yung idea ng hero. Kasi minana din natin yan sa dalawa, tatlong kultura. Hindi na natin kailangan palalimin pa yon. Pero yung paghanga, siguro isipin natin bilang bayan kung kailangan natin yung paghanga. Baka kailangan natin pag-unawa kung ano nangyari. Pag-unawa, imbis na paghanga. Food for thought. Okay. Palakpakan natin si Mark. John Day. Okay, bilang bahagi ka ng marketing publicity. Ayaw man aminin ni Gerald, hindi. No? After General Luna, nagkaroon ng panibagong pananaw ang mga bata kay Emilio Aguinaldo. Ikaw, hindi ko sinasabi pang bumabawi pa siya sa pelikula doon. No? Para makapunta na siya ng awit sa wakas. Okay, pero sa tingin mo ba, magkakaroon ng ganong epekto ito sa kaninong karakter sa sine? Magagamit na ito. Perception ba ng kay Aguinaldo? Very interesting rin kasi na Not just sa ginagawa, pero baka may magkaroon ng bagong pananaw kay Quezon. Diba?
kay Osmeña, naging api-api pala siya. Mhm. At umukha niya si Ronnie Sarmienta. I see. Kung ano yung epekto ng film when it comes doon sa perception natin sa mga historical figures. Actually, ito yung power talaga ng narrative na usually, itong mga pangalan na ito, sila Sergio Osmeña, sila Quezon, sila Emilio Aguinaldo, nasa minememorize na natin sila nung grade 5 tayo or nung grade 6, especially ngayon. Ang nangyayari dyan is dahil nga nasa grade school at wala pa or tinanggal dati sa high school, ngayon binabalik sa high school, sa junior and sa senior high yung Philippine history, doon tayo nagkakaroon ng oportunidad to expand kung ano yung diskusyon. Pero, yun nga, ang mga pangalan nila, ang mga datos, ang mga impormasyon ay minememorize sa kanila at hindi talaga na dadala into character or to bring out dito sa buhay, brought out of or nabibigyan buhay kumbaga sa beyond the classroom. So itong mga material na ito, like yung films, yung mga even other content, hindi content, ay nagbibigay nag-expand doon sa historical imagination na nagagamit ng mga educators to really teach itong it gives, nabibigyan nito ng interest yung kabataan. Pero yung mangyayari dito sa sa tingin ko mangyayari dito sa Quezon, it's an opportunity for us to really question itong mga historical figures natin, ano yung impact nila. Pero we cannot really say rin na sila yung punot dahilan. Tulad ng sinabi ni Ma'am Marian na hindi naman sila nag-invento ng sistema, but rather it provides a better, kumbaga, doorways to really look into yung mga systems na minana natin, yung mga kultura na, kumbaga, ano yung mga nabuo natin na sistema simula pa nung panahon na sinakop tayo ng mga Kastila. So, kumbaga, the point of historical education for me, with the help of itong materials of film, series, and other forms, na artistic forms, it opens sa amin for to really, an essential skill in the 21st century. Critical thinking. Siyempre, kung ano lang yung gawan ng AI, kailangan ma-realize na totoo ba itong ginagawa natin. So, even in the recent yung development sa academy, sa mga international schools, parang hindi nakikita yung critical thinking sa pagtuturo. It's everything that is marketable or everything that is business-related na education. And I think history and yung materials na related to this will be useful in bringing out this critical thinking. Kasi the most important questions in history is not who, what, when, where, but rather why, how, and so what. Isa pang W. Ano pa? What the fuck? Yes! Balik tayo kay Gerald. Thank you, John Ray. Gerald, nung sinusulat ninyo at ginagawa ninyo, ano yung mga, nagkakaroon ka ba ng mga punto sa gitna ng sa proseso? Parang, teka muna, parang may kinestyon mo mismo yung subject na ginagawa mo kung tama ba yung pananaw mo sa kanya o hindi. Kung tama ba yung pananaw sa akin? Nagkaroon ka ng kumbaga Quezon doubt. Supposed self-doubt. Wala naman. Frankly, actually, gustuhin ko yung metaphor na maraming nabuksan na dito. Kasi ganun na ganun yung experience ko while going through all of the books. Parang, uy, yun to. Ang dami ko na-discover yung tungkol sa rape, yung mga ganyan. Lahat, nagulat ako mismo. So, okay, mga magandang kwento. So, yeah, wala namang doubt. It's more of, parang trying to be fair dun sa source material, the numerous source material. So trying to be fair in portraying Quezon, na nandun yung aspirations niya, but nandun din yung flaws. And pag may mga parts na kailangan kong i-fictionalize, I just had to make sure na plausible siya. Halimbawa si Owen at yung buong pamilya niya is fictional. I just made sure na kung nag-i-exist yung pamilyang yun in Quezon's time, yung mga ginawa ni Quezon sa kanila, he would actually do. Parang ganun. Naibibenta yung alerta, yung sinehan. Hindi yung alerta, hindi ito yung gamot sa hindi sinabi na. Manila Times yun. Yes. Na ngayon ipag-aari na
na nga natin sabihin. Okay, pero hindi mo na inisip ang title na bago itong Quezon, napakasimple. Sina Ed Rocha sabi Quezon V. Aguinaldo. Quezon. Quezon. Parang na to, Jace, parang Godzilla versus Hindi, King Kong. Batman v Super. Kasi yung ano, nung panahon, kasi kaya naman nagsimula yan dahil sa mga Marvel na interconnected stuff. So, ayun, nung time na kinoconceive namin yung idea ng Quezon, gusto niya Quezon V. Aguinaldo. Okay. So doon sa parang epilogue, yung naririnig natin yung jingle, alam niyo naman yan, di ba? Parang may hint. So hindi lang pala siya trilogy. Susunod na dyan si Juan Ponce Inalili. Sorry, ang laking factor nung last, yung pinakalas na nila, you were all outlived by Aguinaldo. Yung the ultimate revenge talaga, and the ultimate curse. Oo. Okay, kay Winona. Winona, sabihin mo ba sa panahon ngayon, kung nabuhay ngayon si Quezon, maka-cancel kaya siya? Most likely, cancelled po agad. Cancel with a T, ha? With a T. Cancel culture po ngayon. Pero ngayon po nakikita natin na yung pinanood natin, napakatagal na nangyari. Pero meron pa rin pong pattern sa history na nangyayari pa rin ngayon. Halimbawa, magkaaway, biglang nagsama sa eleksyon para manalo. Diba po? May ganun ba? Ilan po. Kaya yung sa pagtingin ko rin po, parang yung mahalaga rin sa mga ganitong pelikula na makita po natin, lalo na ng mga kabataan, kapag po kasi tinuturo sa school, di ba, very factual lang, o kaya ano yung contribution nito, anong nagawa, ano yung mga important dates in history, pero sa pelikula po katulad ng Quezon, nasisilip natin kung ano po yung mga relationships ng mga tao noon, bakit nila nagawa yung mga nagawa nila noon, at mahalagang lesson din po sa atin na yung mga nangyari ng kasaysayan, huwag na natin ulitin ngayon. At saka ngayon po, kung sinasabi na matagal na itong nangyari, systemic na to, we can always change that. So, sa mga kabataan pa, nakikita natin yung image ng politicians before, meron pa rin hanggang ngayon, kaya kami trapo. But we can change that. Kasi po, sa 2028, more than half of the electorate will be Gen Z and millennials. So yung mga tao, pwede po natin palitan yan. We can run for office, we can support new leaders. Marami po pong pwedeng baguhin, pero kailangan mas palawakan po natin yung pag-unawa sa kasaysayan kung paano po siya mahalaga ngayon. Sana magbilang ang hil ka, Winona. Oo. Walang panatili ka, di ba? Change. Real change. May narinig ako dati nung sabi, change is coming. Oo. Pero di ba, I prefer a country run like hell by Filipinos. Because we can always call the exorcist. Kay Romnick. Kung maka-Romnick ako, yun, no? Okay, anong klaseng director si Gerald? Pakialamero ba? Sabi na ka na dati. This is the first. Sino pinakamahirap? Si Juan. This is the first project I did with Gerald. Usually, pagka papasok ako sa isang set, whether film, television, or anything, pakikiramdaman mo eh. Kasi, Sorry. yeah, Gumawa pelikula dati, ikaw si Goyo, di ba? Tirad pa. Hindi siya, mas older na Yan mo lang sino director na lumanood ko yun eh. Carlo Caparas siya. Yes, sir. Si Carlo Caparas. So, yeah, and siguro para sa akin kasi as an actor, masarap pakinggan yung visual at yung idea ng director. So I always start with that. And one of the things I appreciate about him is that, you know, naglalaro ho ako every time first reading. Parte ng pag-test ko sa waters kung madali or magiging magaan yung work then is minsan nag-a-adlib ako habang nagre-read ng script. Or laloin ko ng konti yung boses ko or bigla akong sasabi, dahil pwede ko ako masyado na ulit yung boses ko. Titignan ko lang how strict or how easy they are to get along with. Tumawa siya during the first reading. Tapos bigla siya sinabi siya, keep mo yan ah. I go, okay.
So, right then and there, I know, he's going to be a very collaborative director. Kasi gusto niya may pumapasok na idea, nakikinig siya sa iba, no? And I've seen how serious he is at work. Hindi namin siya nakakahalubilo after work because he goes off, starts editing and laying down the music for the entire film since day one. So we know that he has so much of this, or rather he has so much of himself invested in the project na alam namin, okay, we're in very good hands. Yun ang method directing na tinatawag. Uh, Yung method acting, method directing. And method directing, being the director, the So, pwede editor, ka and usapin. Oo. Mag-break kayo. Talagang hindi. Pero ano, during the shoot days itself, tatawa-tawa lang siya. Mhm. Pag tinatanong kami, sagutin niya. Ano yung pinaka, para sa'yo, yung tinanong mo sa kanya that changed everything? I always also say, sinabi ko to, di ba? Sinabi ko nga ba? Lagi ko lang din, kung may gusto kong baguhin sa mga ginagawa ko, magsabi ka lang. And then he said, no, kaya lang. Kaya lang. I-edit out ko lang naman. Gano'n lang na. Sa tinanong editor. So, ay mo na-excited akong buwan. Ronnie, okay, ikaw ay very vocal sa iyong political na mga sentimento. Lately. Ano yung pinakamasaklap na nabasa mong comment ng mga kung sino man na, sabihin natin na hindi naging fan mo pero hindi naging fan ng iyong political beliefs. Actually, hindi ako na-offend pagdating sa pagiging artista ko or sa pagiging, sabi nga nila pa-importante or pase or laos. Whatever. Hindi ako na-offend sa ganun eh. I take personal offense pag binabanggit pamilya ko. You know? Because that's very much out of it. Matagal akong apolitical. Matagal akong apolitical dahil laging para sa akin, hindi ko alam yung punto eh. Hindi ko alam yung storya, hindi ko alam yung pinagmulan at yung pupuntahan. Hindi ako pwede magsalita. Pero yung common things na, teka muna, kinabukasan ng mga anak ko apektado dito. Teka muna, nagbabayad. Naisip ako na mahigit 4 na dekada na akong nagbabayad ng taxes ko. Tapos, ikaw, may sarili kang helicopter, triplano, tapos yung Philippine Coast Guard wala. Teka muna. Teka, wala kang helicopter? Wala eh. Hindi ko kaya bumili eh. Di ba? Parang, teka muna may mali. So I start reading on things, I start trying to listen to other people and I realized, teka, kung talagang seryoso ako sa pagiging tatay ko at asawa na gusto kong magandang buhay para sa kanila, kailangan kong magsalita habang kaya ko. So hindi na ako pwede manahimik. Yan lang. Kung gusto ko lang sabihin na may isa dito, tago natin siya sa pangalan Lenny. May super fan ni Sheryl Cruz. As in. Nandamay pa. Jennifer Sevilla naman yata yung isa eh. Lenny, umamin ka na. No? Okay, so bubuksan natin ang floor. 2 to 3 questions from the audience. May smiley face pa talaga. Okay. Meron na po ba? Kahit sino pwedeng tanungin sa panel? Hello po. Magandang hapon sa inyong lahat. Siguro tanong ko... You are? I am Josh Pabidan Mayabanong po. Okay. Anong gawain mo sa buhay, Josh? Ako pa isang sales admin sa isang pharmaceutical company sa Pilipinas. Pharmaceutical? Anong mga gamot yung binibenta ninyo? Kanina. Kanina? Alert. Maybe gumagawa ng Valium. Ayan, siguro tanong ko lang po, kahit sino po pwede ko sumagot. Base po sa pelikula, makikita po natin doon yung kung gaano po kalakas yung utang na loob system sa pamamagitan ng pagbibigay ng pabor sa bawat politiko. Siguro tanong ko lang po, sa inyong palagay, paano po natin ito malalabanan sa kasalukuyang panahon? Yun lang po. Salamat. Sino gusto sumalo yan muna? Sige. So, utang na loob, hiya, tsaka yung sense natin ng pakikibaka. Under siya ng thing na tinatawag natin na psikolohiyang Pilipino. Kumbaga, it's part of our native psychology, kumbaga. Ang problema sa utang na loob, and yung sa hiya, lakas ng loob, etc., they're all neutral
na mga values natin. Kumbaga, it's part of our pakikipagkapwa na yung sense natin ng pakikipagkapwa na pag may tumulong sa atin ay may utang na loob tayo sa kanya. Sa balang araw baka tulungan natin, ganyan. Tapos kung may hiya tayo ay i-treat natin yung iba ng kung ano yung nararapat, ano yung tama, at hindi tayo manlalamang. At kung may namamali sa atin, may sense natin sa pakikipagkapwa natin na kumbaga makibaka para sa karapatan ng isa't isa. Okay, ito yung problema. Okay. Yung dahil sa kolonyalismo, nagtayo yung sistema ng control sa atin, na-co-opt kumbaga yung values natin doon sa sistema na rigged against us. So, kumbaga, for example, yung sistema ng politika natin na, ayun, parang kasike or kumbaga yung transactional politics, kumbaga, nagamit or nako-op yung utang na loob. Despite na even hindi natin napapansin na pag tinulungan ko yung isang corrupt or nakisama ako sa corruption, yun, kasama yun, pakikisama, utang na loob, etc. Parang yun nga, nagagamit yung values natin against us. Pero it goes against doon sa deeper sense natin ng pakikipagkapwa na pag ginawa kong makisama ako sa corrupt, may tinatapakan ng iba. Hindi yung pakikipagkapwa, kumbaga. So, ang question dyan, how do we make hiya great again? Sorry, pero paano uli magkaroon ng hiya ang mga leader natin na mga walang hiya ngayon? Sorry, pero totoo. So, ayun, yun yung intricacy ng psychology natin bilang isang lipunan ngayon. Kasi yung utang na loob, pakikisama, ay co-opted siya doon sa system ng corruption na kailangan natin i-untanggal na nakakahiya ang maging corrupt at ang pakikisama dapat ay yung pagiging tapat. Ayun. So, yun yung challenge yan. So, saan magsisimula? Yun yung siguro yung papasok sa susunod na mag-comment. Siguro. Ipapasok ko dito sa Marian Pastorosis. Dahil alam mo na 99% tututot ako sa sinabi niya. Alright. Nandun ako sa co-op, pero ang mahalaga sa pag-analyze ay yung, halimbawa, yung phrase na utang na loob, nabigyan niya talaga ng napakalalim na diin. Na diniinan natin ang diniinan sa larangan ng sociology, sa larangan even in anthropology, at saka sa tayong now. However, I really think na ang mas malalim na kailangang pag-aralan ay yung ating reciprocation and exchange systems that have been in place for 4,000 years. That, I think, is the deeper sense of it. And when you go there, you will find out na yung utang na loob ay iisa, yun lang ang binigyan natin ng diin. At binigyan ng diin ng ilang mga disiplina, dito sa Pilipinas. Pero, mayroong loob kasi is the operative term, is the important term. So, utang na loob is only one. Merong tayong pagpapahalaga sa kagandahan loob, kababaang loob, tapang ng loob. Lahat yan ay equally important, di ba? Kabutihan loob. So, nakakalimutan lahat yan kasi sobrang diin dun sa utang na loob. To the extent na yun ang ginagamit natin sa analysis sa politics natin. Now, I don't think really it should be used to that extent in our political analysis. I think our political analysis should actually look into, yes, hindi ko sinasabing hindi dapat puntahan yung mga bagay na yan, di ba? Yung pinuntahan ng sociology, ng anthropology, etc. Pero puntahan din natin yung pinag-aaralan ng mga archaeologists and linguists, no? But on top of that, yung pinag-aaralan ng mga historians, na kita ninyo sa yung pinag-aaralan ni na aking idol na director. Hello, are you still there? Thank you. Ang gabi na Romney. Galing mo talaga. Kakasabi ko lang idol ko yung director so ngayon meron ng artista. Katulad ng research na maliwanag na ginawa para sa pelikulang ito, napakahalagang maunawaan yung mismong democracy itself na mayroon siyang mga katangian na vulnerable sa corruption. Doon mismo, in the tradition, in
the Western tradition of liberal democracy, mayroong mga katangian na parang nagiging vulnerable siya sa corruption. And these are modern systems of corruption. These are not ancient, nor is it the Filipino character. Huwag tayong palaging, kasi Pilipino tayo, kasi ganyan tayo. Actually, I think that's a dangerous reflex. Pero hindi ko sinasabing huwag kayong mag-isip in the direction of is this Filipino. But equal dapat yung tabunan. This is a modern system. And we have to understand the modern system. May naisip lang po ako na mas sa modern system ngayon. Narinig niyo na po ba yung ayuda para sa kapos ang kita program? Assistance for individual and crisis situations. Marami pa po yan. Mahaba po yung listahan. At ngayon, nakikita natin na systematized, legalized itong utang na loob. Kasi po, over the past years, para po maka-access sa mga ganitong ayuda, kailangan mong pumila sa opisina ng politiko. So, ayun po yung tayo rin, kailangan nating labanan yung ginagawa po nilang systematized na pagkakaroon ng utang na loob sa mga tao sa gobyerno. Kasi po, pera natin yan, di ba? Ba't kailangan nating pumila, sumipsip, magmakaawa sa mga politiko? So, ayun rin po yung isang pwede nating questionin, na itong mga nilalagay nila na bilyong-bilyong pondo sa ayuda na kailangan ng patronage politics, kailangan i-divert na lang sa mas pangmatagalan, sa mga social development programs na hindi natin kailangan ng patron na politiko. May bagong form yan, di ba? Komplikado rin eh, pero ganun din yung idea niya eh. Letter S yung simula eh. Tapos ganun din, kailangan ng guarantee letter, etc. Sagip. Doon galing isang senador ngayon na, pangalan na doon. Diba? Uy, pigon yun ha. At minomonitor niya yung social media niya lagi pag may babash sa kanya. Oo. So, may gusto po. Okay, thank you very much for that wonderful question, Jericho. Paano buburahin ang utang na loob? Maging ingrato pa minsan-minsan. Okay, next question please. Ano ba? Cash, last question. Opo. Ayun. Hello, magandang gabi. Edna Aquino. Hello, Edna. Yeah, hello, Marian. And Lenny. Congratulations sa likod nitong Quezon, no? Ng Quezon. Nagre-reflect ako nung nakikinig ako kay Direk Gerald tsaka kay Ma'am Marian. Yung storytelling requires or comes with omission, no? At yung kay Marian naman, yung tungkol sa maraming pinto na nabuksan. Sinusundan ko yung mga pelikula mula pa nung kay General Luna. At ngayon, ang nakikita kong omission na sana i-pursue ng dakila kasi I'm a big fan. Yung tungkol sa papel ng kababaihan. Kasi, halimbawa, dito sa Quezon, 1937 nanalo yung right to suffrage ng mga kababaihan. At si Quezon ang pumirma ng batas na yun. Kung dadali natin sa kasalukuyan, nagkaroon na tayo ng dalawang presidente na babae. Nagkaroon na, at mukhang magkakaroon pa yata tayo. Sana hindi naman. No? Huwag ka man ako, huwag ka. Pero yun nga yung point eh, na kung titignan natin yung illustration ng babae, doon sa General Luna, ang huling eksena doon, ang nag-utos na patayin si General Luna, yung nanay ni Aguinaldo. No? Kay Goya, dahil gwapo siya, it's more of his romances. No? So siguro it's about time we make the mission visible. No? At lalo-lalo na sa kabataan, para makita naman natin nila yung natin ang boto ng babae. Yan lang. Good point. So, mag-set na tayong meeting with Viva Max.
Yun yung isa sa mga problema ko every time kasi na ano yung kailangan ko i-sacrifice. Kasi ito nga 2 hours and 17 minutes na eh. So parang once na magsimula ka ng magbasa ng kwento ng buhay ni Quezon, alam mo na agad na hindi siya isang pelikula lang. Kasi mahabang series siya para lang madaanan mo lahat. So, Ang Lambias. oh, actually. So, mahirap talaga. And I really have to choose and just be razor sharp dun sa focus ko, dun sa tema, which is yung power play. And yung pagka-intertwine ng fight for independence and yung kanyang glorification. So, dahil doon, kahit ba ang dami kong mga gusto sanang isama, hindi ko sila pwedeng isama para lang ma-maintain ko na hindi, with all respect to Lambias, para hindi kasing haba ng pelikula ni Short film ni Lambias. So, yun. Kasi ang dami kong kailangang i-balance na considerations na outside of the storytelling itself. Madami kasi yung economics, yung budgets, ang dami. Saan? May director's cut ka ba? Hindi na yun. Pahinga na ako. Kasi sayang yun, baka yung mga na-shoot kayo. Pero hindi ko na ba siya tinanggal dito na maganda eksena mo? Wala. Pero yung sinabi niya kanina nag-adlib siya, para lang malinaw sa inyo lahat, in-adlib niya yung linya ng kulamot. At saka yung kaninang kondog mo kinuha yan. Tapos sumagot si Eko, nag-adlib din siya kay Leonard. Ganyan. Sabi mo, crass. Kulamot. Ayun. So, ang sabi sa atin, kailangan na natin mag-wrap. Kung may mga tanong pa po kayo, pasensya na puntahan na lang po kahit sino po sa ating mga pinagpipitagang mga panaulang. Pwede mo bang hiya lang ng last word ang lahat na sa panel? Okay lang ba? Start tayo dito kay ihuli na natin siguro si Gerald. Pero simulan na natin dito kay John Ray Ramos. So, palapakan po natin yung lahat ng bumuo ng pelikula nito. At the same time, it itself is history in the making sa history ng Philippine cinema. Kasi never before na yung ganito ka-ingrande na kumbaga historical trilogy, a set of films na talagang nagtatakal sa most important and critical questions about our past and the present. At yun nga, na kung bakit may hugot itong mga pelikulang ito, especially yung Quezon in the present, kasi it's a reflection that our past and the present is continuously, kumbaga sabi ng isang historian, si E.H. Carr, history is an unending dialogue between our present and the past, kumbaga, na ang nakikita natin sa ating nakaraan ay yung ating kasalukuyan at yung pwede nating makuha mga lessons ay, kumbaga, ay realizations rin natin about our present. So the next question would be, tulad nung nabanggit ko kanina, is so what and what should we do now? So right now, it's a good time to re-examine our present and our past, and kung share natin yung pelikulang ito sa ating mga kaibigan at kapamilya. Thank you. Tingin nyo na, what is to be done? Next natin si Winona. Una po, salamat at congratulations sa lahat po ng bumuo ng pelikula. Ako po, fan po ako ng Bayaniverse kasi nung lumabas po yung Luna, first year college po ako. Nung Goyo, pag-graduate po ako. Ngayon, Quezon, nandito na ako sa Good Governance Universe. So, parang full circle po siya for me. Sa bawat pelikula po na yun, kahit ano pong phase ng buhay ko noon, relevant po siya sa nangyayari sa society. At ngayon po, itong Quezon, naalala ko din yung mga nangyayari ngayon. So, just last week, may nilabas po na survey, Pulse Asia, sabi top 2 na ang corruption na top concern, top of mind ng mga Filipinos, next to inflation. Dati po, last year, kung titignan natin yung mga survey, whether you believe in surveys or not, halos hindi pa po umabot sa top 10. So it means na yung mga ganito pong pelikula, mga material, yung mga kampanya po natin, gumagana po siya, tumatagos po siya sa konsensya, sa kamalayan po ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya sana po patuloy nating suportahan at bukod po sa panonood ng pelikula,
Sana po mag-organize din tayo, sumali sa mga organisasyon katulad po ng Dakila, ipagpatuloy po yung mga diskusyon sa labas po ng sinehan, at sana po magkaroon tayo ng collective memory kung ano po yung nangyayari ngayon para po yung mga bad memories ng kasaysayan natin, pwede natin baguhin po sa kinabukasan. Salamat po. Maraming salamat. Ang epekto mo sa aming mga college students talaga, Gerald. Si Mr. Sarmienta. Maraming salamat po for spending your afternoon or evening with us. I would like to thank TBA for inviting me to be part of this film. Si Direk Gerald, nabanggit ko nga, siya lang ang trabaho and we're looking forward to the next ones. To Dakila for bringing us around, taking us with you dun sa mga school tours, and for allowing me to broaden what I understand about what's happening also. Nakakatulong lahat ng diskusyon, nakakatulong lahat ng nakakasalimuha, nakakausap. Bilang artista, ang lagi gusto sabihin, panalangin namin na patuloy yung support ng kanyang industriya. Kasi naniniwala kami na ang pelikula, katulad ng kasaysayan, ay nakapaghahatid ng pagkakakilala sa identity natin as Filipinos. Parte siya ng kultura natin. Even more so, if we keep having films like this that reminds us of where we're coming from and hopefully warns us before we head down that way again. So maraming salamat. Ipagkalat nyo. Kung hindi nyo nagustuhan, manahimik kayo. Pero kung nagustuhan nyo, ipagkalat nyo. Please, maraming salamat po. Thank you, Ronald. Okay, si Marian Pastor. Maraming salamat, Lenny. Maraming salamat sa invitasyon na makasama, makapanayam sila ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng gumawa ng itong pelikulang ito. It's a landmark film. Alam naman natin yun, hindi na kailangan bigyan pa ng tiin. Siguro, ang mahalagang para sa akin na sabihin ay kayo uuwi lahat ay isipin ninyo yung pagkakalapat noong nakaraan at saka yung sa kasalukuyan. Ngayon, since wala na tayo kasi mag-uusapan sa relevant talaga. So, let's move further than relevance. I suppose my appeal to you. The period of Quezon is not our period. Our period is different. Hindi ganyan ang mundo ngayon. So kung ano man ang hahanguin nating leksyon, isipin natin na bumaliktad na ang mundo. The world that we live in is a different world. And whatever lessons, huwag nating sabihin, nangyari ito noon, ito ang aking dadalhin sa ngayon. Hindi. Dahil ang layo na ng mundo ngayon. And if the decision makers are going to be people who are now 25 years old, hindi na natin makikilala yung mundong yun in the next 5 years. So I really think it's very important to take this relevance, take it as a gift, but also to realize that this gift has to be understood in the context of a totally different world. Hindi na ito panahon ni Quezon. Maraming salamat. Alright, last word. Director Gerald Tano. Kaya ayoko nahuhuli kasi nasabi din lahat ng gusto mo. Actually, yung sinabi ni Romney din, so i-Englishin ko na ng konti. I think, hindi ko lang napag-usapan natin, Lord, yung ano dun sa interview na parang I think na cinema is, ako personally, parang 50-50 yung survival niya. Baka hindi ko ata nasabi yun. So, personally, kasi nabawasan na yung power ng cinema. Dahil cinema is directly tied to technology. So, dahil nagbago yung pag-consume natin ng media dahil sa phones, etc. Cinema has lost its power. Nababawasan yung power niya dahil iba na yung method ng pag-consume natin. So, ang problema, I think, film is one of our largest avenues for collective myth-making. So, sana suportahan niyo yung pelikula. Hindi lang for our benefit ng TBA, pero actually para mabuhay pa yung industriya at mabuhay pa yung collective myth-making natin as opposed to niche consumption sa mga phones natin.
Kasi kung algorithmic lang ang pag-consume natin, we exist in our own little bubbles palagi. So we need larger and larger bubbles katulad ng dati. May mga bagay na kailangan ma-preserve at yun yung isa, yung itong collective na experience na to, yung yung pag-enjoy natin, yung pag-discuss natin, having conversations and reflecting afterwards. So please, kung nagustuhan niyo yung pelikula, please tell your friends kung hindi niyo gusto, kumain ulit kayo. Thank you, Mr. Jason. So, kung may pagkakataon, kung gusto niyo i-share, mag-organize po tayo ng mga black screenings, madali ka usap ang mga producers. No? Oo. Yun, natandaan natin yung namamatay lamang ang isang teknolohiya sa art form kapag we fail to adapt. So kita mo yung mga natitira, hindi siya kailangan yung pinakamatatangkad, pinakamakapangyarihan, pinakamalalaki. Kundi, ano nangyari sa mga dinosaurs? At tingnan naman, ang nangyari kay Juan Ponce Enrile. Buhay pa rin. Ilang presidente na ang nagdaan. So on that note, maraming salamat sa simula. Sa TV po, mga partners po natin, for panel of speakers of course. Sa lahat po na nanood, please spread the word. Dito po sa Dakilas, ang 20th year, my God. 20 years old na, anong klaseng tao kaya itong si Dakila ngayon? Nagka-cancel na kaya siya ngayon? Nag-a-angst na ba siya? Performative ba yung kanyang magiging patriotic, etc. So, ito ay panibagong panawagan para sa amin to continue to shape a culture that values empathy over apathy, participation over silence, and imagination over fear. Imagination, according to Einstein, is more important than knowledge. Mabuhay po tayong lahat. And magandang gabi sa ating lahat. Happy weekend po.